went to Attorney Topacio and Attorney Rowena Guanzon in front of the Vice President Sara Duterte. But if you review the video, ang talagang nag-trigger was Attorney Topacio. 'Di ba? Ang layo-layo mo, halos magkatabi tayo sa gilid eh. 'Di ba? Tapos bigla kang napunta diyan sa harap just because you saw Attorney Guanzon chit-chatting with the Vice President. Davawenya pala si Ma'am Juliet. Hello. Magandang umaga po. Lagpasan muna natin, Malu, yung yung comment mo. Later po yan. Kay Manuel Kamama, good morning everyone. We miss you for the last 3 days. Si Sir Manuel, our 81-year-old, kaedad niya si PRRD. Wow. Na taga Cavite. Hello po. We're back, sir. We're back to give you sunshines in the morning. Miss Marisol Fiestado, good morning po sa inyo. Sabi ni Windy City, yehey! They are back home. Maayong gabi, Pam, Marlon, and Kuyang Ibi. How was your experience celebrating Araw ng Davao, Pam? Ba't ako lang, kayo naman? Hope it was historic. Kuyang, this is not our first Araw ng Davao. Diba? Together, it's our second. Second, oo. Yung una yata natin, Kadayawan yan, Pam. Kasama sila ni Joey. Meron din Araw ng Davao, no? Ako, wala ka nun. Ako Cebu. Okay. We were there. We joined the parade. Alam natin, Kuyang, yung experience ng mag-parade. Alam namin yung experience ng, alam mo yun, yung fulfilling, the most fulfilling part, kapag nahatapat ka na sa stage at na-acknowledge yung banner ninyo at makawayan mo yung mga principal na nandun. You know, kahapon, no, alam mo, tayo nasasama lang naman tayo sa isang pagkakataon na mga ganyan because Attorney Vic was one of the speakers, no. Siyempre, yung meron siyang staff na kailangan kasama din niya, although nasa gilid lang kami. And iba pala, Kuyang, Marlon, yung point of view kapag nasa stage ka na versus yung alam nating experience ng point of view kapag ikaw ay isa sa mga naglalakad sa parada. Yung point of view kapag nasa stage ka, makikita mo na ang grabe yung sinasakripisyo ng mga to, no? Pwede naman na silang kumalas kung halimbawang inip na sila. Pwede nang kumalas dahil sa tirik ng araw, pwede nang kumalas, hindi na nila abutin yung stage. But they, yung desire mo na makapag-participate nandoon. And sabi ko, since nakikita ko sa peripheral ko si VP Sara, nakikita ko ng uneasy siya. Nakikita ko ng hindi siya happy, napakaway-kaway lang sa mga naglalakad. And sabi ko ganyan, sabi ko sa isip ko, sana bumaba sila, no, para salubungin. And then, nangyari nga na nakita ko yun si VP, sumenya siya dun sa security niya na tatayo siya, bababa siya. So when she did, akala namin paalis na. Kasi baka may ibang appointment or gagawin pa, no. And then nakita namin for a while nagkaroon ng mini press con doon, and then nandun na siya all throughout, Kuyang, doon sa tabi ng stage. Ewan ko kung naabutan ninyo, sinasalubong yung mga yung mga paparada. Tapos meron siyang maliit na banderitas na kinakaway sa tao. Nakakatuwa. She was soaking the midday, very hot sun of Davao for almost 3 hours. Walang payong nakita ko, parang ayaw niyang magpapayong. And Pam, tumagal siya. Mahigit 1 oras, nandun siya sa baba bago siya umalis. 2+ hours. Kasi meet and greet pa with Maisog Cebu Kasi going back to the POV, kasi nakasama tayo sa parada last year nung araw ng Davao. Iba pag nasa stage ka, kasi nakikita mo lahat ng contingents. Samantalang pag nakasama ka sa parade, ang nakikita mo lang siguro mga contingents, 3 contingents ahead of you, 3 contingents behind you. Pero pag nasa stage ka, kitang-kita mo lahat ng mga sumasama doon sa contingents. Grabe. At doon ko nakita, putang ina talaga, ang gaganda ng mga Davaoenyan na naka ano ba yun, yung mga minorette, majorette. Majorette. Bro. Ang catch dito, Pam, and Kuyang Ibi, hindi lang si VP Sara ang bumaba.
Pati si Mayor Baste bumaba. Ayun. Alam mo, umiyak yung mga Maisog Cebu contingent. Kasi yung Maisog Cebu, no, we were also very fortunate na meron din tayong nag-imbita na makapasok kami doon sa VIP sa baba. So nandun sila, nakaganyan ng banner ng Maisog Cebu. Okay? Kami naman sa Execom, nasa stage kami, sa likod, kayo nasa front eh. Kasi medyo malalim yung stage ha. Kaya hindi at saka napakasikip doon. Oo. So hindi mo pwedeng maggaganyan-ganyan ka dahil sa security nga. Nandun si Baste, nandun yung mga VIPs, no. So nung bumaba si Baste, talagang pinuntahan niya at sabi niya, papasok ako diyan sa may likod ng ng banner ng Maisog Cebu at nagpa-picture. Umiyak talaga yung mga, alam mo naman yung mga volunteers ng Maisog Cebu. We paid for our airfares. Nobody sponsored it, none whatsoever. It was our own gastos. Yung iba doon nangutang pa, nag-uutangan within the group, nangutang sa mga kaibigan just to go there. Tapos nung natapos yung parada, talagang binigyan pa kami ng special slot doon. Nag-meet and greet si BP. So ngayon, sabi kasi, yung taga Cebu. So kaya nung kami, tapos si Daniel Long, buntot ng buntot sa amin. Kaya kung makikita mo yung Maisog Cebu, andun si Daniel Long sa likod, kasi sumama siya eh. So ngayon, talagang, nasa harap na, nasa sa likod ng may tent yun eh. Ngayon talaga nakapag-selfie yung bakla na aming, yung nagluluto sa aming kusina ni Tatay, yung mga volunteers ng Maisog Cebu, nakapag-selfie kay Baste, kay BP Sara, tapos si BP pawis na pawis, tapos she was personally talking to them na maraming salamat sa pagpunta niyo rito, ganyan-ganyan, sa suporta, ingat kayo, malayo pa yung uuwian ninyo, parang nag-breakdown yung talagang umiyak yung kasi sabi nila talagang yung connection ba kasi iba din kasi pag Bisaya to Bisaya iba din when you communicate in your native language, yung sincerity kasi at pagka very down to earth ni BP at ni Baste, at hiningan pa siya ni Attorney Irene ng message to Maisog Cebu. Anong sabi ni Baste? May isog pa na yun. Parang ganun. Sabay tulis ng nguso eh. Ang cute ni Mayor Baste, no? When I say cute, it's not a woman na nagde-desire sa isang lalaki, no? It's just that he's so human. He's so just an ordinary person na akala ng ibang tao, angat na angat siya sa iba. Hindi taong-tao, alam mo yung kuyang, Cebu Maisog ba yung kumurot ng pisngi ni Mayor? Hindi. Kala ko taga Maisog, sabi ko, kinurot talaga yung pisngi ni Mayor, di ba? Parang sobrang hindi na nakapagpigil talaga yung mga tao sa pag-appreciate ng, alam mo yun, ng beauty. Tapos, these are beautiful people, no? Tapos, yung pagiging beautiful nila, beautiful not literally, yung pagiging beautiful nila, it doesn't get in their heads. No? Ang nakakatuwa, Pam, kay Mayor Baste, and even BP Sara. BP Sara, ang aliwalas ng pa. Wala tayong nakikitang stress sa personalidad niya. And magiliw siyang nakikisalamuha sa mga kababayan niya sa Davao. Gayon din si Mayor Baste. Kuyang, walang tiyan. Yung abs, tapos nagtataki na ang Mayor Baste. At talagang, tama sabi mo, Pam, napakakisig, no? Ng isang Mayor Baste na, and pati yung pananalita niya, parang habang tumatagal, lalong nagmamature yung mama, no? And kasi yun naman ang kagandahan, pagka puso talaga nagsasalita, lahat ng klase ng talumpati mo, maganda ang magiging resulta. Tapos napakaganda ng imahe na nandun si Mayor Baste, nandun si BP, nandun yung dalawang mga pamangkin at nagmano at naghug. Yung gesture nila, no? Hindi ba yung beso-beso, yung yakap. And
kahit nung nag-lunch pa, nakita natin, nagpaalam si VP Sara kay Mayor Baste, embrace pa rin no? Yung nakakatuwa at nakakahanga, nakakabilib. Alam mo kung ako naman din ng tiyahin, tapos yung mga pamangkin ko, nakita mong naglingkod sa syudad nila, naglingkod sa gobyerno, 'di ba? Imbes na, alam mo 'yon, imbes na alam mo 'yon, maging bata pa sila hanggang sa gusto nila na umaasta silang bata. But instead, they chose to serve the city, they chose to serve Davao, at nakita natin na consistent ang branding at tatak ng Duterte leadership, no? Alam mo, Si VP, nakakatuwa siyang makita kung paano siya as a tita, no? alam mo pa, Matt Marlon, no? No offense to the younger Dutertes, ha? Kasi para silang si Baste. They were reluctant candidates, no? Parang ayaw nila sa politika. Even Baste, when he started, talagang parang mukhang ayaw niya talaga sa politika. Ganon din yung dalawang ang mga anak ni Pulong, si Rigo at saka si Omar. Parang mga reluctant candidates eh. Kasi napasubo na lang sila, they were forced to stand their ground because of what this administration did to their family. 'Di ba? Kaya ako ang tingin ko, Kuyang, ano yung mga kahit medyo may bata pa sila, hindi pa talagang they were forced to step up. Kasi nga alam mo, binalahura na yung buong pamilya nila at buong Davao. So parang ganun, at yun ang na-appreciate siguro ni BP at ni Mayor Baste, na kasi ang babata pa niyan eh. Hindi ba? Parang especially Vice Mayor Rigo, ha? There you go. Oo. Ako naman, Kuyang, ang tingin ko dyan, reluctant, konti, hiya. Hindi pa, parang nanganganay pa sila and medyo mahihiyain yung dalawa eh. Pero yung about politics, dugong Duterte yan, Kuyang. Nananalantay sa ugat at dugo ng mga yan, yung serbisyong Duterte at lideratong Duterte. And siguro dahil medyo bata pa sila, eventually, magmamature dyan at eventually, ma-overcome nila yung hiya. Yung pag magsalita, umawak ng mikropono, magsalita, at kahit makasalamuha sa mga, hindi lang sa mga kababayang Davaoenyo, kundi sa iba't ibang panig ng mga Pilipino na sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Kaya nga, Marlon at Pam, ito yung sinasabi ko, not to degrade the younger Dutertes, no? Kasi nakikita natin yan sa mga political dynasties, no, ng mga pamilya. They groom their children, they groom their successors. Kaya pagsampa, parang medyo magaling na magtalumpati, magaling na mag-optics, may mga PR na, di ba? Makikita mo yan sa iba eh. Pero sa mga Duterte, lalo-lalo na yung younger Dutertes, wala yan. Kasi nga, parang siguro hindi pa sila ready sa tingin nila, pero they were forced, again, because of their love of their city, most especially, and sa kanilang pamilya, because of what this administration has been doing, and they were brave enough, no, at their very young age. No? Kaya, the rawness and the authenticity of the two younger Dutertes, makikita mo talaga na this is not about them na having control in their city na parang political dynasty. Parang it's a duty. It's a duty. It's a duty. That's why we cannot make it look like that hiya is a bad thing. Yan ang kulang ng maraming ano ngayon eh. Yan ang kulang ng maraming politiko ngayon, yung hiya. But if yung hiya mo, kasi puntahan mo si VP Sara, nahihiya pa rin yan eh. 'Di ba? Napaka-grounded nung Ale na alam mong mahiyain. She is I see her as a functional, shy vice president. And when I say functional, when there is a need for her to really step up, say something, or defend herself and all, dun lang niya gagawin. But as much as possible nga, hindi nga natin siya nakikita na laging nasa entablado. Lagi siyang nasa baba. Anong ginagawa niya sa baba? Sinong kasama niya sa baba? Yung mga nasa baba. Yung mga taong dapat na kinakausap at kinukumusta. Tapos yung hiya ni Rigo, yung hiya na meron si Omar, okay yan. Na habang bata ka pa, nahihiya ka.
bit-bit mo rin yan hanggang pagtanda mo. Hindi mo kailangan sumampa sa entablado na master mo na kung paano ang public speaking. Magandang nagkakamali ka, magandang shy ka, magandang hindi mo alam paano i-end yung speech mo. Because that happened to Omar. I was observing him yesterday, no? Tapos sabi niya, sige, yun na lang, pwede na yun. Sabi niya ganyan. And I saw Mayor Baste na natawa, na parang iho, don't struggle. Yung ganun, okay lang yan. Parang ganun yung datito in him na, okay lang yan, iho. Sige na, okay na yan. Kasi nahiya na si ay, basta okay na po yun. Okay na po siguro. Gumanon siya. Ang cute, ang gandang tignan. At yan yung nakikita ko, yan yung gusto ko na politiko na mga bata, yung may hiya. Hindi yung well-staged dahil nag-groom ng politikong magulang. Parang narinig ko pa nga ata si BP ata yun, o si Basti ba yun, na nagsabi na mag-practice ka sa sunod, parang it was done in Bisaya kasi. Talaga? Meron bang ganon? Hindi, pero ako, Nino ng tita at tito. Too genuine. Maganda. I think for me, maganda yun. Bigla akong naisip yung pang between Baste and Sandro Marcos. Pansinin nyo, panay ang batikos ni PRRD, ni BP Sara, and even Baste kay Marcos Jr., no? Pero ang Sandro Marcos hindi nagsasalita. Subukan nilang batikusin uli ng isang Ferdinand Bongbong Marcos ang PRRD at si BP Sara. Ito ang Mayor Baste, nagsasalita. Matapang na isog na ipinaglalaban yung pang-api na ginawa sa tatay niya at sa kay BP Sara. Pero bakit ang Sandro Marcos nananahimik? Kumbaga sa Bisaya, hadlok, natatakot, naduduwag. Kasi alam ni Sandro Marcos na hindi siya uubra kay Mayor Baste Duterte. Well, I'll set that aside. Ayokong pag-usapan yung taong yan. Well, Marlon, meron kayatang nakilala. Pa-shout out po, Sir Marlon, from 101.9 ABS FM Radio, Tandag City. Ayan, shout out sa'yo, Alvin Dedicatoria. Asa na yun? Sorry. Ayan na, Marlon. Alvin Dedicatoria. Hello po, magandang umaga sa'yo. Siguro may mga lumalapit, may mga nag-a-upload sa atin. Kuya Alvin, sana nag-selfie tayo from 101.9 ABS-FM Radio Tandag City. Shout out Kuya, see you ulit. Yun. Ayan, maliban sa appreciation ni Kuyang ng mga, Kuyang, nagandahan din ako sa kanila. Yung mga naka-light pink tapos naka-blonde na majorette band, nagkaganon-ganon. Nakita ko, sabi ko, ay, ang pretty ng mga girls. Sabi ko, parang hindi sila pinagpapawisan. Ako nga itong nandito lumapit pa ako sa electric fan yan, ha? Sabi ko, pawis ako. Sorry, wala namang marka yung kilikili mo na pinapawisan. Walang baskil. Walang baskil. Nasalo siguro ng sweatpants. Pero Pam, huwag ka mag-alala Pam, hindi kayo nagkakalayo Pam. Nung pumunta na sa harap, yung 5 napakaganda mga beauty titles. Ay, Kuya, pinahiya ako ni Marlon. Yung IASDAG, Kadayawan ba yun? 2025? Pam, alam mo ko yung EB. So, sa harap sila kasi magpapapicture sila kay Mayor Baste. Si Pamela nasa likod nila. Nasa gilid. Kasi nga susunod ako. Nasa likod. Umatras ka na lang nung sinabi ko, Pam, kasali ka ba dyan? Sabi ko, tama-tama. May sas ka. Yung sas na, di ba? Yung sling bag niya. yung sling bag ka po yan. Makinig ka muna, Ibi. Isa ka rin eh. Yung sling bag ko, di syempre nakaganyan. To si Marlon, di papunta na yung mga magagandang dilag, sabi ni Marlon, sa harap ni Sec Mabel, Marlon, mahiya ka naman. Sec Mabel, hi Sec, hi Capre. Capre, hello. And Atty. Luna, hello po. Hindi man concerned si Marlon na, uy Pam, baka masagi ka ng mga tao, baka masaktan ka and all. Hindi ganun eh. Sabi niya, sasama ka dyan. Panindigan mo na message ka naman. Tapos sabi ko, ginanong ko siya, nahiya lang ako kasi nga katabi ko si Sec Mabel. Si Sec Mabel sabi niya ganyan, ikaw talaga Marlon. Hindi, Pam, alam mo, kasi hindi mo napapansin, tatapa kami yung gown.
Kaya sabi ko, busog ka dyan. Busog ka dyan. Pag isipin mo, pag tinapakan mo yung gown, di na nagburli si ate. Eh di natuwa ka nun. Tapos kuya, di nakapwesto na ako sa harap. Nandun lang naman ako sa gilid kasi gusto ko rin, may picture din si Attorney Vic dun sa mga dilag. Tapos alam mo sabi ng mga photographer sa baba, ma'am, tabi. Gigil niyo ako, dabawain niyo, ha? Gigil ako sa inyo. Sabi, ma'am, tabi. Sabi ko, Actually, hindi ma'am yun. Ang rinig ko, hindi ma'am eh. Manag, tabi. Manag, tabi. Yung sa akin naman, kasi di ba nasa likod kami ng stage sa may LED, no? Di ba sa nandun backdrop? sila. Okay. Tapos pag bumaba, di ba bumaba si Baste, pumunta doon sa baba din kasi sumama din siya sa parade pati, tulad ni Inday Malubog. Okay. Doon siya dadaan where we were seated kasi nandun yung exit papunta sa baba, okay? So ngayon nandun ako. Kasi hindi talaga ako nagpumilit na bumaba doon kasi nakakahiya na ipapasok na kasi nandun lang about a few seats away. Papunta sa akin. Tapos yung mga security nakauna ganyan. Tapos ganyan na. Si Harvey nasa likod si Harvey. Tapos ganyan na ako, ganyan. Sabi ko, Mayor. Meron pa siyang ginigreet diyan. Tapos ang mga security ganyan na ganyan. Tapos nakita ako ni Harvey. Sabi ni Harvey, boss, Ibi. Sabi ni Baste, uy, idol! Biglang gumanon yung security, tapos inakbayan ako, siyempre kami, sabi niya. Katawa, no? Ba't ako si Mayor, di niya ako pinansin? Sabi niya, kain naman ng kain. Ang dami namang order nito. Putang na nahiya talaga ako, sabi niya, uy, idol! Tapos biglang ganyan. Nahiya talaga. Baka kinilig ka. Hindi. Kasi nandun si Atty. Irene at si Claire. Biglang nag-frozen, pati yung official videographer volunteer namin si Eden ng Maisog Cebu. Magkagano na lang. Grabe, no? Basta pag si Mayor, talaga mapapanganga ka. Yeah. Di ba? May starstruck kayo, no? Starstruck ka. Oo, may stars ka talaga. Pero, eto bukod sa mga magagandang eksena na yan, unfortunately, there was also an incident na para bang nagkaroon ng away sa entablado. Di ba? Ako parang sabi ko, I don't know. You know what we were told, Kuyang, originally, kung sino-sino yung mga dapat na nandoon sa harap. We were told, it should be Attorney Vic Rodriguez, Attorney Harold Respicio, Congressman Leandro Leviste, Congressman Kiko Barzaga, Brian Lim, pero hindi magsasalita. Congressman Harold Duterte. Nandun. But of course, yung sa side ng family, we were not really told kung sino yung nasa guest list. Doon sa side ng guests, we were told kung sino-sino yung mga makakasama because, alam mo, Kuyang, nagkita-kita pa kami, nag-convene pa kami sa mayor's office I saw how Attorney Topacio found his way on the stage. Okay, kasi courteous naman yung mga kaibigan natin na mga Dabawenyo, no? And who are we? Guest lang din naman tayo to call out na, hoy, hindi ka dyan dapat umupo and things, no? And yung mga upuan, may pangalan, Kuyang, kung saan sila uupo. May mga pangalan. And then, you found your way on the stage, tapos, gumawa pa kayo ng ganong eksena. Diba? Gumawa pa ng ganong eksena sa harap pa ni VP Inday Sara. Sinong nabastos sa ganon? Diba? Yung host ninyo na mga nag-imbita. And of course, to give it context, but sorry to name names, no? What happened to Attorney Topacio and Attorney Rowena Guanzon in front of the Vice President Sara Duterte. But if you review the video, ang talagang nag-trigger was Attorney Topacio. 'Di ba? Ang layo-layo mo, halos magkatabi tayo sa gilid .
di ba? Tapos bigla kang napunta dyan sa harap just because you saw Attorney Guanzon chit-chatting with the Vice President. So whatever your beef was, again, yung beef ninyo sa isa't isa, dapat isinantabi ninyo yun. It wasn't the occasion was not for you. Davao was not celebrating you. We were all there as visitors celebrating with the Davaoenos. Kaya nga, ako din, no? Kaya nga kami din ng Maisog Cebu, no? We were only expecting na nandun kami sa baba ng stage, yung may VIP na mga seats doon. But fortunately for us, and I have to thank those people who, we were given seats pala sa stage, yung Execom, at saka yung SDP Cebu Advisory Council. Akala namin sila lang. Sinabi na kasama daw yung Execom. Kaya napunta ako, si Attorney Erin, si Claire, at si Clark, at saka yung videographer namin, anuhan ng seats doon sa taas ng stage. So we were quite surprised. At medyo malayo din naman, although nakikita namin, talagang it was highly improper para sa dalawa. No, I would even put the blame on the both of them. No, again, no disrespect to both. They have their own principles. We agree to disagree on some other things. Pero that was a bit improper for them to do that. Tama si Pam na it was not about them, it was about Davao. At yung ano ba yun? 101st ba na araw ng Davao ng Charter 89? Day? 89, sorry. 89th Charter Day of Davao City. So dapat yun ang sinelebrate sana at less of the politics of the Sabi ni Rogelio Luna, Ma'am Pam, napansin ka ni PH update. Sino to? PH, ha? Namimiss ka pa naman namin tapos ginaganyan mo ko. We miss you, brother. Oo. Ano, PH? Ikaw, PH, ha? Pare, ha? Pare, ha? Ito si... See you soon, PH. Ito si Kuya Marlon mo, oh. Hindi mo pa rin kinakasa yung ano, ha? Paala sa'yo, PH. Jack ka lang. Steady ka lang dyan. Steady pulso ka lang dyan, PH. Also, that joke is not for a live discussion. Well, anyway, no, may mga ganong eksena. And you know, the other thing, bashers come in. Senator Bongo came in late. Tapos nang mag-speech ang man of the hour, Mayor Baste, who waited so long for his turn also, no, na magsalita, magbigay ng mensahe. And here comes Senator Bongo, na dapat kapag tapos na yung host, wala nang papasok. Dapat nagpasingtabi ka na, uy, sorry late ako, hindi na ako magsasalita. Kasi na-miss ko na yung turn ko. But then here he was given the microphone and instead, still did his speech. Okay, sige, na-acknowledge siya. But then again, dapat maaga. Because lahat tayo maaga. Ang call time namin, kuyang 8:30. We were already there before 8. Yep. Before 8, no? To say hi, hello to the people. So ngayon, I don't know what made Senator Bongo late. Pero, yeah. Parang ako, uncalled for yung nagsalita pa siya after the host, after the main man na si Mayor Baste. But, again, eto ha, yung mga bashers dyan. Again, I'm criticizing, but I also would like to thank Senator Bongo for the pomelos na binigay niya. Ito po, nag-insist talaga yung mga staff niya na mag-deliver ng mga pomelo sa amin. But kuyang, we all know, and this kuyang, Ibi, alam mo to, we practice talaga yung strict na, not because it is a rule, pero personal practice kasi namin ni Marlon not to accept gifts, lalo na nung nagsimula ang campaign. So, mas minabuti namin, and also to the staff of Sir Bongo, alam namin nandyan kayo, nanonood, nagmo-monitor, dinonate po namin yung pomelo boxes sa mga security sa hotel. And they appreciate it naman. So, sinabi din namin sa mga security na galing yun sa office ni Senator Bongo,
And of course, we sent proof dun sa staff at sinabihan din namin. And they're also very appreciative na ganun din ang ginawa. Kaya maraming salamat sa generosity mo, Senator Bongo. I was asking Kuyang for a schedule na maupo siya dito. Kaya lang ang video niya, pomelo. He did not agree to a schedule though. So yun. Pero maraming salamat sa Senator Bongo. Ako, Pam, ko yung yung pagiging late ni Sen. BG. Siguro may iba pa siyang appointment. Pero unang-una, senador ka, number 1 senator ka pa. Tapos yung host dun sa event na yon, mayor. Maaring mas mataas yung katungkulan ng senador kaysa sa mayor. Pero bilang host, hindi ba mas tama at mas angkop lang na mauna ka, dumating ka on time. At higit ng nakapagtataka, nauna pa si Vice President Sara Duterte. Kaya nangyari, ito hindi mapapansin to. Balikan niyo po yung video. Ako napansin ko agad to. Kasi sa mga observant na katulad natin, yun ang unang hindi ko alam kung sinasadya o nagkataon lang. Nung tinawag na si Senator Bongo, kasi dapat tapos na yung dapat ang huling magsasalita, sa pagkakaalam ko, si Mayor Baste. Pero since dumating nga si Senator Bongo ng late, after nang magsalita ni Mayor Baste, so pagtawag kay Senator Bongo, tumayo ang Mayor Baste. Paghawak ng mikropono, tumayo ang Mayor Baste at iniwan na si Senator Bongo para magsalita rin sa stage. Kung ako tatanungin nyo, ano yung gesture na yun, maring hindi sinasadya, pero sa akin parang bahala ka dyan. Diyan ka na. No, ako sa akin, they're just following the program. Ganun lang yun. Sabi ni Thinkster Kalye, nangaaway ka na naman, Pam. Sabihan niyo si Bongo, siya ang huwag mang-away. Dahil after that event, bumuhos talaga ang ops kay Attorney Vic Rodriguez, na para bang na unang-unang nagsalita, naging opening statement siya, na hindi natin alam, mga bata, Senator Bongo, pagsabihan niyo nga itong si Jing Paras at si Ado Paglinawan, na ang nakakarating kasi sa amin allegedly, ikaw daw ang nagro-rolyo. Kung ano man po yung mga lakas ng loob, meron yan, dalawang yan, no? Si Jing Paras na walang kaanghang-anghang ang mga salita, although kailangan ng pansinin because naglilinis tayo ng bakuran. Naglilinis ng bakuran yung mga gusto nating samahan. Kung kayo po isa sa mga nawalis, pasensyahan tayo. Baka deserve mo naman. Kaya kay Jing Paras, kung ano man yung alat na mayroon ka sa buhay mo at yung pait na yan, hindi ka magiging plan B. I-try mo na lang ulit sumampa sa Kongreso. Instead, pinubuhusan mo ng oras si Attorney Vic Rodriguez na sinasabi niyong namamakod and all, kumalas lang yan sa korupsyon na tila baga yun ang hinahanap ninyo sa mga grupo na gusto ninyong samahan. Pag walang pera, galit ka. Pag mayroong pera, gusto mo sumama ka. Pag may impormasyon, gusto mo una ka din sa impormasyon. Anong klase ka, Jing Paras? Yung totoo, sa totoo lang. And kay Ado Paglinawan, anong klase naman pagiging matanda ang merong gusto mo sa buhay mo? Papalubog ng araw sa buhay mo? Ganyan ka pa rin? Anong meron kayo ni Jing Paras? Kung kayo nagmamahalan, kayong dalawa na lang. Ganun lang yun. Pero meron... Kung meron ding... i-deny mo. Kasi ako, isang play lang ng video, iiyak ang mga supporters mo, Senator Bongo. Pero meron ding kung pait man yung meron ding isa dito na parang lumipat dahil matamis yung lasa at amoy ng ito, nasaan na ba? Si Pamela Baricuatro. Hindi na ba siya PDP? Ewan ko. You are claiming to be DDS, supported by the why were you not there in around Davao? Okay. Ako ko balikan ko lang yung yung mga may inggit kay Attorney Vic Rodriguez. Dumating Bongo for the pomelos na binigay niya. Ito po, nag-insist talaga yung mga staff na mag-deliver ng mga pomelo sa amin. But Kuyang, we all know, and this Kuyang, Ibi, alam mo to,
We Yeah. practice talaga yung strict na, not because it is a rule, pero personal practice kasi namin ni Marlon not to accept gifts, lalo na nung nagsimula ang campaign. So, mas minabuti namin, and also to the staff of Sir Bongo, alam namin nandyan kayo, nanonood, nagmo-monitor, dinonate po namin yung pomelo boxes sa mga security sa hotel. And they appreciate it naman. So, sinabi din namin sa mga security na galing yun sa office ni Senator Bongo. And of course, we sent proof dun sa staff at sinabihan din namin. And they're also very appreciative na ganun din ang ginawa. Kaya maraming salamat sa generosity mo, Senator Bongo. I was asking Kuyang for a schedule na maupo siya dito. Kaya lang ang gusto niya, pomelo. He did not agree to a schedule though. So, yun. Pero maraming salamat sa Bongo. Ako, Pam, ko yung yung pagiging late ni Sen BG. Siguro may iba pa siyang appointment. Pero unang-una, senador ka, number 1 senator ka pa. Tapos yung host dun sa event na yon, mayor. Maaring mas mataas yung katungkulan ng senador kaysa sa mayor. Pero bilang host, hindi ba mas tama at mas angkop lang na mauna ka, dumating ka on time. At higit ng nakapagtataka, nauna pa si Vice President Sara Duterte. Kaya nangyari, ito hindi mapapansin to. Balikan niyo po yung video. Ako napansin ko agad to. Kasi sa mga observant na katulad natin, yun ang unang, hindi ko alam kung sinasadya o nagkataon lang. Nung tinawag na si Senator Bongo, kasi dapat tapos na yung dapat ang huling magsasalita, sa pagkakaalam ko, si Mayor Baste. Pero since dumating nga si Senator Bongo ng late, after nang magsalita ni Mayor Baste, so pagtawag kay Senator Bongo, tumayo ang Mayor Baste. Paghawak ng mikropono, tumayo ang Mayor Baste at iniwan na si Senator Bongo para magsalita rin sa stage. Kung ako tatanungin nyo, ano yung gesture na yun, maring hindi sinasadya, pero sa akin parang bahala ka dyan. Diyan ka na. No, ako sa akin, they're just following the program. Ganun lang yun. Sabi ni Thinkster Kalye, nangaaway ka na naman, Pam. Sabihan nyo si Bongo, siya ang huwag mang-away. Dahil, after that event, bumuhos talaga ang ops kay Attorney Vic Rodriguez, na para bang, na unang-unang nagsalita, naging opening statement siya, no? Na hindi natin alam, mga bata, Senator Bongo, pagsabihan nyo nga itong si Jing Paras at si Ado Paglinawan, na ang nakakarating kasi sa amin allegedly, ikaw daw ang nagro-rolyo, kung ano man po yung mga lakas ng loob meron yan, dalawang yan, no? Si Jing Paras na walang kaanghang-anghang ang mga salita, although kailangan ng pansinin because naglilinis tayo ng bakuran. Naglilinis ng bakuran yung mga gusto nating samahan. Kung kayo po isa sa mga nawalis, pasensyahan tayo. Baka deserve mo naman. Kaya kay Jing Paras, kung ano man yung alat na mayroon ka sa buhay mo at yung pait na yan, hindi ka magiging plan B. I-try mo na lang ulit sumampa sa Kongreso. Instead, pinubuhusan mo ng oras si Attorney Vic Rodriguez na sinasabi niyong namamakod and all, kumalas lang yan sa korupsyon na tila baga yun ang hinahanap ninyo sa mga grupo na gusto ninyong samahan. Pag walang pera, galit ka. Pag mayroong pera, gusto mo sumama ka. Pag may impormasyon, gusto mo una ka din sa impormasyon. Anong klase ka, Jing Paras? Yung totoo, sa totoo lang. And kay Ado Paglinawan, anong klase naman pagiging matanda ang merong gusto mo sa buhay mo? Papalubog ng araw sa buhay mo? Ganyan ka pa rin? Anong meron kayo ni Jing Paras? Kung kayo nagmamahalan, kayong dalawa na lang. Ganun lang yun. Pero kung meron ding i-deny mo. Kasi ako, isang play lang ng video, iiyak ang mga supporters mo, Senator Bongo. Pero meron ding kung pait man yung meron ding isa dito na parang lumipat dahil matamis yung lasa at amoy ng ito, nasaan na ba? Si Pamela Baricuatro. Hindi na ba siya PDP? Ewan ko.
Ewan Oh, ko. pero may birthday greeting You si are claiming KPRR to na. be DDS, supported by DO. Why were you not there in around ng Davao? Okay. Ako po yung, balikan ko lang yung ano, no? Yung mga may inggit kay Atty. Vic Rodriguez. Dumating po kami ng Davao City ay Friday. At walang nakakaalam na may one-on-one meeting po si Atty. Vic sa si Mayor Baste. Nagkataon, ginanap yung one-on-one meeting nila doon sa isang hotel kung nasa naman yung convention ng PDP laban. So alam naman natin lahat na hindi member ng PDP si Atty. Vic at guest candidate siya ng Duterte dahil sa personal talaga siyang kinuha, personal siyang pinili ni PRRD para mapasama sa Duterte. Yung one-on-one meeting na yun, alam ko, sigurado ako malaman yung pag-uusap nila ni Mayor Jose. Pero doon sa venue, kung nasan yung VIP room, nandun po sa labas si ES Bingbong Mijaldea. ES Bingbong, Yes, get well, sana okay ka na po. Ah, Andun si Secretary Alcusi, andun si Senator Bongo, si Joy Encabo, nandun din ang PDP, and meron pang isang mama, no? Na sorry, nakalimutan ko yung name. And of course, marami nag-aabang kay Mayor Baste sa labas ng VIP room. Hindi ko alam kung nandun yung mga top brass ng PDP laban, sila ES Bingbong, o inaabangan din ba nila si Baste, o talaga nag-meeting na sila. Pero nung paglabas, pagtapos ng meeting ngayon, of course, marami nagpapapicture kay Mayor Baste, marami nagpapapicture kay Atty. Vic. Dumaan lang sa kanila si Mayor Baste, kumaway. Bumate, ibig sabihin hindi na umupo. Siguro, dahil busy rin may iba pang hinahabol na appointment si Mayor Baste. Pero ang gusto kong linawin dito, napunta po ng Davao si Atty. Vic. Imbitasyon po yun. In-invite siya para dumalo doon sa pagdiriwang ng araw ng Davao. Saka magkaroon sila ng pagpupulong ni Mayor Baste. Go, Pam. Sabi ni Sir Co-op, may issue na naman kay Bongo. Alam nyo, real talk ha, kung magpapagamit man ang mga Duterte sa mga manggagamit, mas gusto ng mga Duterte na magpagamit kay Bongo kaysa kay Vic Rodriguez. Alam mo, Sir Co-op, ang pinaka-real talk dito is between Vic Rodriguez and the Dutertes he is in touch with, wala hong gamitan. Kung inaalay mo si Bongo sa paggamit, hiyan ho ang real talk. Ayaw ng mga Duterte na ginagamit sila o yung maggagamitan sila. And it's not with Bongo because kung ano ang meron si Atty. Vic Rodriguez sa kung sino man siya merong magandang pakikipagkaibigan sa mga Duterte, which I would like to say is Mayor Baste dahil na-develop tong dalawang to yung samahan nila at saka yung trust nila eh. Hindi ko na lang siya gustong itawid kay or banggitin yung dalawa pang magkapatid na hindi ko nabanggit ha. Kung ano lang nakikita ko. Walang gamitan between Atty. Vic Rodriguez and Po kami ng Davao City ay Friday. At walang nakakaalam na may one-on-one meeting po si Atty. Vic sa si Mayor Baste. Nagkataon, ginanap yung one-on-one meeting nila doon sa isang hotel kung nasa naman yung convention ng PDP laban. So alam naman natin lahat na hindi member ng PDP si Atty. Vic at guest candidate siya ng Duterte dahil sa personal talaga siyang kinuha, personal siyang pinili ni PRRD para mapasama sa Duterte. Yung one-on-one meeting na yun, alam ko, sigurado ako malaman yung pag-uusap nila ni Mayor Jose. Pero doon sa venue, kung nasan yung VIP room, nandun po sa labas si ES Bingbong Mijaldea. ES Bingbong, get well, sana okay ka na po. Andun si Secretary Alcusi, andun si Senator Bongo, si Joy Encabo, nandun din ang PDP, and meron pang isang mama, no? Na sorry, nakalimutan ko yung name. And of course, marami nag-aabang kay Mayor Baste sa labas ng VIP room. Hindi ko alam kung nandun yung mga top brass ng PDP laban, sila ES Bingbong, o inaabangan din ba nila si Baste, o talaga nag-meeting na sila. Pero nung paglabas, pagtapos ng meeting ngayon, of course, marami nagpapapicture kay Mayor Baste, marami nagpapapicture kay Atty. Vic. Dumaan lang sa kanila si Mayor Baste, kumaway. Bumate, ibig sabihin hindi na umupo. Siguro, dahil busy rin
may iba pang hinahabol na appointment si Mayor Baste. Pero ang gusto kong linawin dito, napunta po ng Davao si Attorney Vic. Imbitasyon po yun. In-invite siya para dumalo doon sa pagdiriwang ng araw ng Davao. Saka magkaroon sila ng pagpupulong ni Mayor Baste. Go, Pam. Sabi ni Sir Co-op, may issue na naman kay Bongo. Alam nyo, real talk ha, kung magpapagamit man ang mga Duterte sa mga manggagamit, mas gusto ng mga Duterte na magpagamit kay Bongo kaysa kay Vic Rodriguez. Alam mo, Sir Co-op, ang pinaka-real talk dito is between Vic Rodriguez and the Dutertes he is in touch with, wala hong gamitan. Kung inaalay mo si Bongo sa paggamit, hiyan ho ang real talk. Ayaw ng mga Duterte na ginagamit sila o yung maggagamitan sila. And it's not with Bongo because kung ano ang meron si Attorney Vic Rodriguez sa kung sino man siya merong magandang pakikipagkaibigan sa mga Duterte, which I would like to say is Mayor Baste dahil na-develop tong dalawang to yung samahan nila at saka yung trust nila eh. Hindi ko na lang siya gustong itawid kay or banggitin yung dalawa pang magkapatid na hindi ko nabanggit ha. Kung ano lang nakikita ko, walang gamitan between Attorney Vic Rodriguez and Mayor Baste Duterte. Kung si Bongo, you are presenting Bongo as pwedeng magamit and it's to you real talk, and that's the bullshit that the Dutertes do not like. That's why baba ka muna, Maysent. That's why merong ganito eh. Kaya nila nilabasin RodrigoRoaDuterte.com na yan. Because finally, they are saying na ayaw na namin ng misrepresentation. Now, Sir Co-op, if you want to present Bongo as pwedeng magamit, magpapagamit, or manggagamit, that's the point. Kaya wala siya sa eksena. Because of all these issues na gamitan, dahil diyan matunog ang pangalan ng isang Bongo. So, nakakahiya naman na na-level mo si Vic Rodriguez kay Bongo pagdating sa gamitan. Dahil si Vic Rodriguez, maraming beses ho yan na ginamit din. Okay? So, kaya yan, magsisilbihan na ititrim down niya. Kasi hodang si Bongo yung mawala o siya ang mawala sa PDP, hindi siya i-adapt ng PDP, it was never a plan na tumakbo siya under a party. Ang pagtakbo niya nasa mamamayang Pilipino ang partido niya. And wala pang nag-i-express ng ng mga pagtakbo-takbong ganyan. So it is unfortunate and I'm very sad na na ipinresinta mo si Bongo sa mga Duterte as pwedeng magamit. I think Senator Bongo, you can be better than that. Ganun lang. Okay. Yung kay Ching Paras naman, yung EB-PAM, nabasa ko yung post. Una, yung timing. Bakit na may ganyan ka na namang issue? Bakit? Dahil wala ka sa Davao, hindi ka na imbitahan? Pag-inggit, pikit. Pangalawa, yung timing pa rin. Kasi nakita ko kayo At nakapapasama ako sa ilang meeting, sa ilang consensus na meeting, bago yung mga preparasyon sa ilang pagtitipon o kaganapan na gagawin o ginawa natin recently, hindi mo masabi-sabi yan ng harapan. Pangalawa, yung laman nung post mo about sa Kingmaker Book. Nabasa mo ba yung laman ng Kingmaker Book? Na-validate mo ba yung laman ng Kingmaker Book na lahat ng sinabi ni Attorney Vic Rodriguez doon sa librong yun, nangyayari ngayon? Nakita mo ba yung katotohanan na yun? Kasi kung hindi mo nakita yun, hindi ko alam kung bulag ka o bobo ka. Ang laman ng libro, marami nagsasabi, validation yon, validasyon yon na ganito kakurap ang gobyernong ito. Ano ang issue ron ni Jing Paras sa libro ni Attorney Vic Rodriguez? Na kumita raw, pinagkakitaan daw. Yung pamimigay mo libre, magpapa-imprenta ka. Magpa-Xerox ka nga lang Attorney Torion, nagpa-presscon. Binabanggit doon sa local media ng Davao. Malaking gastos to, Xerox lang. Ito, libro ko. Umaray, Attorney Torion, dahil ilang copies yun na ipadadala sa Supreme Court, di ba? Ito pa, libro. Pangalawa, anong issue mo na wala naman doon sa libro? Pipilitin mo si Attorney Vic Rodriguez
na sabihin ni Atty. Vic Rodriguez sa mamayang Pilipino na nakita niya si Bongbong Marcos na gumagamit ng ipinagbabawal na gamot? Paano kung talagang hindi niya nakita? Bakit kailangan mong pilitin? Abogado ka. Diba? At alam natin ang personalidad ni Atty. Vic Rodriguez. Marlon? Hindi siya magsasabi ng hindi totoo at ng hindi niya nararanasan. Nang wala sa kanyang karanasan. So, alam ko si Jing Paras, lawyer. Abogado si Jing? Ang alam ko. What the Ang alam ko nga, parang fraternity brother sila ni... Fraternity brother sila. So, ang catch dito, ano ang Martin importante? Romualdez? Yung laman ng ano pa. Kuyang Ibi, alin lang importante? Yung laman ng Kingmaker book o yung gusto mong pilitin ng Atty. Vic Rodriguez na hindi naman niya nakita? Kasi yung ganyang batayan at yung ganyang argumento mo, Jing Paras, ang masasabi ko dyan, kung kailan ka tumanda, saka lumala ang inggit mo sa katawan. Sobra ang inggit mo at sobrang pagkabulag mo o hindi ko alam sino nagdidikta sa'yo. Oy, sabi din ni Sir Co-op, no, alalahanin ninyo mahabang panahon nasa poder si Bongo kay Tatay Digong and think first anak ni Tatay Digong si Bongo. Ba't di siya dumadalaw sa daig? Nakapunta na ba siya sa daig? Hoy, Sir Co-op, alam mo, sa mga staff na kagaya mo ni Bongo, kaya talaga hindi namin tinanggap yung pumelo na yan eh. Baka sa suha na lang kung, ayan, kagaya niyan, di nga namin tinanggap, pero kung makapanumbat ka, kala mo, kala mo naglalaway kami sa suha. Si Jing Paras, nag-iikot din yan dito sa Cebu eh. Alam mo sino yung mga kasakasama, di ba? Yung mga bashers ni Ibi at ng Maisog, no? Anong ginagamit na pangalan? Ibang pangalan, same faces. Uy, wala daw dapat siraan. Tell that to Bongo. Bongo, walang dapat siraan. And PDP also cannot claim na yung lunch na after ng event was a PDP lunch. Fuck you guys. It wasn't a PDP lunch. Fuck you. True. Tama, Bam, buti na open mo yun, no? True. Fuck lumabas. you. Hindi lunch yun ang PDP. Meron nga opisyal ng PDP ron, pinalabas. Astra Naik, you were escorted out. You want me to show the video how you were escorted out because it wasn't PDP lunch? PDP, do you want to see your member na napahiyad because she was escorted out? Do you want that? Astra Naik, you tell the truth. Kala mo hindi kita makikilala na bagong gupit ka? Ikaw ang bagong mukha ng the uninvited. Diyos ko, kung mga taong to, kung kailan kayo tumanda, dito walang siraan, Marlon. Give me my seconds. Walang siraan dito na kagaya ng claim ng marami. Dapat wala tayong siraan. Ang meron hong dapat dito is naglilinis ho tayo ng bakuran. And Senator Bongo, yung nasa bakuran mo, you cannot claim and steal the limelight na yung lunch na yon was a PDP lunch. Astra Naik, you were escorted out. You were asked kung meron kang hinahanap. You were asked kung kumain ka na ba. Meron ba siyang kailangang kainin dun sa lunch na yon na hindi mo room and you were escorted out. Astra Naik, the same Astra Naik na PDP member na nagkalat ng fake news na merong oil na dineliver ang Brunei sa Davao. Astra Naik, napaka-fake news mo. You were escorted out. Post ko yung video na yun, bala ka. Saka, yung lunch na yon, hindi siya meeting. Talagang pure lunch lang yon. Tanghalian lang yon. And ang pagkakaalam ko nga, ang initial na plano, ang nandun lang si Mayor Baste. At siyempre selected yung person, yung mga invited. And hindi ho siya execo meeting. Hindi, at lalong hindi siya execo meeting ng PDP Laban. It was lunch. Kain Lunch lang ho. Oh, kita mo na, Astra, dahil mapolitika ka, kain na lang, hindi ka pa na-offeran, na-escort out ka pa. Tapos sabihin ko lang din, Pam, nasa lunch na yon, nandun yung Save the Philippines Cebu Coalition Advisory Council members na si Mayor Jonas Cortez. Mayor Jonas Cortez at si Cap Bingol Villo. Nandun.
Yung mga natotoxican po sa topic ngayon, out na lang muna po sila ha. Hintayin nyo na lang pong mag-live ang PDP. Doon po kayo manood kung mas alam nyo pong meaty yung discussion nila. Doon na lang po kayo kay Astra, kay Bongo. Doon po kayo makinig ng mga diskusyon ha. Doon na lang kayo. Sa mga kapatid po ni Bongo dito at mga anak po ni Tatay Digong, doon po kayo kay Bongo ha. Dahil lang kilala po namin anak ng Digong hindi ho si Bongo. Doon din sila kay Pambari 4, PDP din yun eh. Speaking of Pambari 4, meron siyang birthday message kay PRRD. We. We. Pambari 4. We. Oh, well, anyway, that's the that's the whole point of these things, no. I think itong website na to, this needs to be a direction for everyone to be careful kung ano po talaga yung sinasalihan ninyong mga grupo. Because ang pinakamatindi rin naman dito basahin natin yung disclaimer. This website is privately owned and operated. We do not solicit or accept donations. We, meaning the Duterte family no financial or otherwise, nor do we sell or endorse merchandise of any kind. No representatives, partners, groups, or volunteers are authorized to act on our behalf for these purposes. Misrepresentation of this website or its authorized activities may result in legal action. Lagot kayo. Medical action. Yari kayo. Out kayo dyan. Yung mga pangalan ng mga grupo ninyo. Tapos nakabalandra yung mga mukha ng mga Duterte sa mga t-shirt ninyo. Yun. Tapos yung mga solicitation ng membership. Tapos ang pangalan ng group ninyo, Sara. Nako. Or Duterte. Yun. Maganda yan, no? The good side about this is that yung maagang pagpapahayag ni VP Sara ng kanyang interest, no, sa pagtakbo sa 2028, maaga rin siya makakapaglinis ng bakuran. So, exactly. Maaga rin. Maganda rin itong nangyayaring ito, no? Ano yan eh? Dalawang very brilliant strategy. Unorthodox kasi dalawa ang tinira. Two birds in one stone si Inday din eh. Number one, nangangapa yung kalaban. Because they were not expecting na magdedeklara si Inday this early. So, kasi wala silang pambato pa against the VP. That's one. Number two, mapupwersa ngayon kung sino talaga who are standing with the Dutertes. Kahit nasa admin ka, kahit you are occupying a government office, pag Duterte ka, dapat manindigan ka na Duterte ka. Huwag kang balimbing ng balimbing para lang may budget ka, quote-unquote. Pangatlo, hindi pala dalawa, tatlo pala ito na malilinis kung sino talaga yung totoong supporters ng mga Duterte at sino yung nanggagamit lang sa mga pangalan nila. And we're seeing it here. In Cebu, we've seen a lot of them here in Cebu. Dami-dami pa, flying in and out of Cebu, ganyan-ganyan. Duterte here, Sara here, Sara... I mean, come on. At problema dyan, Pam, is this. Iba-iba na lang mga pangalan nila, it's the same faces pa rin. Iba-iba pangalan ng mga grupo, but it's the same faces. And the same narrative. The same narrative. Ano bang narrative nila? At doon ako na-offend. Nung nag-umpisa sila, ang sabi nila, Digong is no longer relevant. Sara na tayo. Talagang I was really fucking offended by these people. Pangalawa, ano yung narrative nila ngayon? Pag na-impeach si VP Sara, Bongo tayo. Plan B daw nga sila. Sabi ko, fuck you. Fuck you, motherfuckers. Sinong may sabi? Si VP? You're carrying her name? Sinong may sabi? Si Digong? You're carrying his name? Tapos sasabihin ng mga followers ninyo, oo, kasi Duterte, for Sara yan for Duterte yan Baka ito yung sabi ng mga principals. Putang ina, nang gagancho yung mga gago. Ako no offense to Bongo. If you have plans, no problem with me. But just don't use and tell your people na wag ganito yung diskarte. You are undermining. In fact, you are the one undermining the Duterte base. Pangalawa, and I'm stressing it over and over again.
VP Sara doesn't need any local politician, whether you're a senator, a governor, or a mayor to win. Hands down, mananalo si VP kahit nag-uumpugan yung mga nasa baba. It's the local politicians elbowing each other out para maiangat ni Inday ang kanilang mga kamay, mga putang ina sila. Yan ang dahilan. Tapos unity. Anong unity? You're supporting Sara Duterte. This group is supporting Sara Duterte. Di unified na kayo. Ang gusto nila, unity, doon sa baba, para yung kandidato nila, susuportahan din. Yun ang gusto. Yan ang problema. Tignan nyo, Kuyang Marlon, yung mga bagong mukha na nasa entablado na merong imbitasyon mula sa Duterte. Alam mo yung hindi nakalinya sa kanila for the longest time. Kiko Barzaga, Lian Leviste, ito talaga rockstar naman tong mamang to. Na-appreciate ko talaga si Attorney Harold Respicio. Si Harold Dorian Respicio. Uy, grabe alam nyo, that day, I chose to wear white. That day, I chose to wear white kasi sabi ko, masyado mainit pag black. Si Attorney Respicio naka-coat. Naka-coat.